Guys, good morning. Welcome to my vlog. So may gagawin tayo dito Honda Jazz. Chichikin natin yung shock absorber niya kung palitin na siya. Kaya nga lang mga boss, guys, tatanggalin natin yung wiper. Kasi nasa loob yung shock mounting niya. Ayan, natatakpan. Pag si Honda Jazz talaga, talagang itong plastic dito sa unahan ng makina, talagang malapad, mahaba. So natatakpan yung buong makina niya. Halos kalahati yung takip. Ayan, magtatanggal tayo ng wiper, 2 piraso. So ngayon, para hindi tayo maligaw pagbalik, so papakita natin itong ibabaw, driver side, passenger maiksi nasa ilalim. Ayan. So ito, kakalasin na muna natin to. Kasi nandito sa ilalim yung shock mounting para ma-check natin. Let's go guys, samahan nyo kami paggawa. Pero bago ang lahat, paki-follow, subscribe, comment ng ating YouTube channel, Facebook. Ayan, Yes Mechanic, Team Mechanic Philippines. Pa-shoutout sa tropang mechanic kasi na Joel. So yan guys, kakalas muna tayo. Mamaya papakita natin sa inyo yung loob dito. Let's go. One eternity later. So ayan guys, nagtanggal pa tayo ng wiper motor. Kasi yung shock mounting nandito sa ilalim. Ayan yan, buo pa natin ilalabas si wiper motor para lang dito sa shock mounting na to. Diba? Ganun katindi si Honda Jazz. Wiper tanggal. Luma na rin talaga siya kasi matagal na. Ayan yung mga takip. Yung takip pala kasi pag mga marami yan. Kaya mga tinanggal natin. So ito, mas maluwag na siyang tanggalin. Diba? Babaran muna natin to siya ng ng kalawang WD-40 para mas mabilis siyang tanggalin. Ito, kabila. Tatanggalin pa itong pinaka cover. And guys, cover lang naman to para hindi na siya kalawangin, pero pinapasok pa rin siya ng kalawang. Dahil nga, syempre, nasa sulok, so hindi siya nalilinis. Honda i-beating. Okay, nandiyan lahat ang pyesa niyan. So ito, babaran muna natin to. Ayun, pinapakita ko lang sa inyo, sinishare ko lang sa inyo para aware tayo sa mga sasakyan natin. Diba? Wiper motor, so tanggal pag nag-check ka ng shock absorber. Kasi nasa ilalim siya, nandito yung motor ng wiper. So ito guys, tinanggalan natin yung shock sa harap. So ito yung mga tornilyo niya. Ito, hindi sinuibi lahat. Ayan. Kasi ang issue nito mga boss, lalo na sa mga hams, talagang pag bumagsak, pag nag-bounce yung sasakyan, talagang lagato ka na. Ayun, chichikin natin ito yung shock absorber niya para kung may sira, masabi natin ito may ari. Boss! So ito yung shock mounting. Sorry, may tumawag sa atin na customer kaya naputol kanina yung ating videos. So ito, binabara natin yung mounting niya ng langis. Titingnan natin kung kaya na birahin. So ito guys, natanggal na natin yung mounting niya. Ayan okay pa naman. Ayos pa naman yung rubber. So hindi pa siya durog, hindi pa siya napitpit. Sobrang haba nga lang ng tornilyo. Ay, ng tornilyo na shock absorber. So ito yung shock niya. Sinubi na open, nandyan. Ito, kakalasin natin tong spring niya para matesting natin yung shock absorber mismo.
natin to kung okay pa ito. Ayan. So yun guys, tatagayin namin yung coil spring sa shock para malaman natin kung ano, sira talaga siya. Meron tayo pang compress sa ano, coil spring. Gumamit tayo ng ano, oh, ano pa yan ha? Dagdag pa. Up. Ano pa? Okay. Ayan. Dapat pag nagtatanggal tayo dito, release natin baka mamaya bumigay yung ano. Release natin. Yun. Ang haba pala oh. So ito yung ano, bearing type. Bearing sa kanyang mounting bearing type. So ito yung kanyang cover ng shock. Buo pa naman siya mga boss. Tapos ito na yung shock niya. Siguro mahina na talaga to. Tatalasin na natin sa problema, naipit pa siya oh, ng trip. Ano naipit? Pupugin natin ito ng martilyo. Bakit ba please? Sige nyo kung ang martilyo maliit. Tingnan natin guys kung malakas pa ito. Nako, mahina na pala. Ayan o, halos mahina na yung balik niya. Ang bago kasi nito mga boss, mahirapan kapag press. Ayan o, kinakamay na lang ni ano yung bago eh. Napakalakas ng bago niya no. KYB. Ayan. So aminado tayong ano, sira na, papalitan na ng bago. Ang pagsakay naman yan dyan, mahirapan naman tayo. Yeah. Yan na yung shock absorber na luma-ups. Lumihis ka dito. Ay! Napakalayo, brother. Sorry brother, hindi napansin eh. So mahirapan tayo dito dahil malaki yung bilog ng spring. Honda City ay Honda Just. Sige, papasok muna natin yan. Okay guys, ito na, ikabit na natin yung bago. Yan, napakaganda. Ito nga pala yung brand na kinabit natin, KYB. Yan, gas type, gas shock absorber. So ito, ikakabit na natin sa sasakyan. Ayan, dito nakalagay yan. Kaya nga lang mga boss, lumihis itong axle bolt niya. So aminado tayong tatanggal pa tayo ng ano, rubber bolt kasi yung bearing lumihis, nahugot. So yun guys, nahugot yung axle. Ayan, pagtanggal ng shock, biglang nahugot yung bearing, humiwalay. Kaya ayun yung nangyari. Tingnan nyo mga boss, yung grasa niya parang ala ano, Ano siya, Rukunita? ayan, so ilalagay muna namin ng shock para hindi siya mapirsa pag nandiyan dyan yung shock. So ito, nahirapan tayo kasi umiwala yung bearing doon sa kanyang ano, CB joint. Lalagyan mo natin. Sarap mo yung tayo mo. Ups. Okay, papasok na natin si shock doon sa taas. Kurarat mo yung tayo mo. Baho. Ayan guys, naikabit na natin yung ano, shock. Higpit na lang lahat. Kung mo yung ano? So ito, higpit tayo dito sa ano, ibabaw sa kanyang mounting. 17. Few
moments later. So ayan guys, naikabit na natin yung shock na bago. Ayan, sa unahan. Ayan. So yun nga, pinakita ko sa inyo kanina. So ano siya, KYB front. Yan o. Gas type. Mas maganda talaga ito mga pusing sa gas type. Kasi ito siya, talagang ang power nito pababa. Inaangat siya. Yung ano, lakas nito, paangat. So yung ano, yung fluid type, ang design kasi nun medyo ano, malambot siya ng konti kumpara sa gas type. Fluid type at saka gas type. Ayan, bagong-bago siya. Ayan. Honda Jazz. Ayan. Ikakabit na natin ang gulong kasi titistingin natin kung may kalampag pa, kung lalagatukan pa yung ilalim. So ito mga boss, di ko na pinakita sa inyo paglagay nitong cover ng ano, makina sa ibabaw. Ano yung plastic na yan na tinanggal natin kanina. Kasi syempre tayo lang ang naglalagay, wala tayong tagahawak ng ating camera at nagbibideo. Yan. So ito yung isa na ikabit na. Yan na yung gulong. So ngayon dito na naman tayo sa kabila. Yan. Tapos itong mga kalawang sa rotor disc, yan, lalo na yan sa ano, axle. So dapat lalagyan natin ng ano yan, lubricate, langis o kaya grasa, para naman ano, pag tinanggal mo itong tornilyo hindi siya ano, kumapit sa kalawang. Ang preno niya makapal pa oh, bagong bago. Kaya si Buddy nagkakalas nung ano, chichikin din niya sa ilalim. Titignan niya sa likod kung okay pa rin siya. So double check lang para sigurado tayo bago natin paalisin yung customer. Ayun guys, ilalagay na natin yung gulong para at-testing na natin. Yan, bago yan. One eternity later. So ayun guys, natapos na namin itong ano, pinalitan namin ng shock absorber sa unahan. So ayun, okay naman. Dinidiretso lang yung manibela ng konti. Mano-manong alignment tayo kasi nagalaw natin yung ano kanina. Pag-check natin yung tie rod, natanggal natin. Hindi na ibalik na sa dati, kaya mano-mano tayong align, diba? So para hindi na ni sir dalhin sa alignment talaga. Nasa kanya na lang yun kung dadalhin sa alignment. So yun mga boss, guys, okay na. Nagawa na natin ng ano, maayos, wala na siyang kalampag, nat-straight na ito. So yun mga boss, bago ang lahat, ayan, paki-subscribe naman ang ating YouTube channel, Jess Mechanic Vlog, at saka Facebook page, Jess Mechanic Vlog din siya. Makikita nyo doon pag sinearch nyo. So kahit pa paano, mayroon tayong mga upload na ibig sabihin may matutunan tayo kahit pa paano sa ating mga videos. Okay? So yun guys, next vlog na lang uli. Thank you.